Ika-70 Kabanata, sa pagpapatuloy ng kwento. Malinaw na makikita ng lahat ang napakatinding paglalaban at walang patid na palitan ng mga nakamamatay na atake sa pagitan ni Nohagwan at ng Sixth Young Master kung saan kapwa napakamabilis, napakatatalas, at napakadelikado ng kanilang bawat galaw sa ibabaw ng malaking entablado. Mabilis at buong lakas na hinarang ng Sixth Young Master ang malakas na taga ng matalas na espada ni Nohagwan at malinaw na makikita ng lahat ang napakalakas na impact, usok, at mga alikabok na mabilis na kumalat sa paligid. Napaseryoso at napasimangot ng husto ang mukha ni Nohagwan habang nakatingin ng napakatalam sa mga galaw ng kanyang malakas na kalaban. Isang napakalakas at nakatatakot na atake ang biglang pinakawalan ng Sixth Young Master habang mabilis na kumakalat at sumasayaw ang nakatatakot at madilim na pulang enerhiya sa kanyang buong katawan at paligid. Mabilis naman at buong husay na pinaikot ni Nohagwan ang kanyang espadang hawak sa kamay upang perpektong depensahan at sanggahin ang sarili laban sa nakamamatay na galaw ng kalaban. At pagkatapos nyon ay mabilis na muling sumugod ng buong lakas si Nohagwan papunta sa mismong kinaroroonan ng kanyang hindi matalo-talong kalaban. Muli na naman silang nagpalitan ng mga mabibigat, mabilis, at nakamamatay na atake habang malinaw na makikita ang mga hiwa sa hangin at ang mga matitinding impact na patuloy na kumakalat sa buong paligid. Mabilis namang hinarang at isinangga ng Sixth Young Master ang matalim na ataking napakalapit ng tumama at samugat sa kanyang mukha. Sa sobrang galit at puot ng Sixth Young Master ay agad siyang bumawi ng isang napakalakas at nakatatakot na atake habang malakas niyang isinisigaw sa galit na kayong mga walang kwentang basura. Agad namang napatalsik ng napakalayo sa ere si Nohagwan nang direktang tamaan siya nito at napalakas ng husto ang kanyang ungol sa matinding sakit at kadaing. Agad na itinaga at matinding itinusok ni Nohagwan ang dulo ng kanyang espada sa ibabaw ng lupa upang pigilan ang kanyang patuloy at mabilis na pag-atres. Ilang sandali pa pagkatapos noon ay dahan-dahan siyang tumigil sa pag-atres habang napakaseryoso, napakatimtim, at napakatimtim ng kanyang mga tingin sa kalaban. Naiinis at labis na nagagalit na napaliit ang mga mata ni Nohagwan habang napasabi siya sa kanyang sariling isip na buwisit na buhay ito. Tulad ng aking inasahan ay talagang hindi man lang gumagana o tumatabla ang aking mga normal na atake laban sa malakas na nilalang na ito. Dagdag pa niya sa kanyang sarili habang nakatingin ng matalim sa Sixth Young Master na patuloy na naglalabas ng nakatatakot at kumikislap na pulang enerhiya sa kanyang buong katawan na ang Dragon Chasing Hand ay isang uri ng ipinagbabawal na demonic art ngunit ito ay isang napakataas na antas ng teknik na tanging ang mga direktang estudyante lamang ng mismong pinuno ng kulto ang may kakayahang mag-aral at gumamit. Napahawak ng napakahigpit at nang may matinding puwersa sa hawakan ng kanyang espada si Nohagwan at sinabi pa niya sa kanyang sariling isip na sa totoo lang ay gusto ko na talagang tumakbo. Tumakas, at lumayo mula sa mapanganib na lugar na ito. Naglabas din ng sariling malakas na enerhiya si Nohagwan at agad na naghanda para sa kanyang susunod na pag-atake habang sinabi niya sa kanyang isip na ngunit hindi ko magagawang tumakas at maging duwag sa pagkakataong ito. Dagdag pa niya sa kanyang sarili habang mabilis, buong lakas, at walang takot na sumusugod na hindi ko kailanman maipakikita ang ganitong kaawa-awa, nakahihiya, at kawalang kwentang bahagi ng aking sarili sa harap ng babaeng naging dahilan upang ako ay lubos na magmahal ng tunay. Napaupo sa malamig at maruming sahig si Rime habang tahimik niyang pinapanood ang napakamabilis at napakalakas na palitan ng mga nakamamatay na atake ng dalawa sa itaas ng entablado. Kung saan ang makapal na usok ay patuloy na tumatakip at humaharang sa kanila. Napalaki ng husto ang kanyang mga mata at may hindi makapaniwalang mukha habang napasabi siya sa kanyang sarili na sino ba talaga ang taong ito na nagbubuwis ng buhay para sa akin. Dagdag pa niya sa kanyang sarili habang nakikita ang napakahigpit at nakatatakot na pagpapalitan ng mga galaw ng dalawa na bakit siya lumalaban ng may ganitong uri ng kawalan ng pag-asa, matinding sakit, at matinding sakripisyo para sa akin. Makikita na tila labis na nahihirapan, nasasaktan, at naiipit sa laban si Nohagwan habang napangiwi ang kanyang mukha sa hirap habang pilit na hinaharang ang mga bawat sunod-sunod na atake. Mariin namang napapikit ang mga mata ni Rime nang makita niya mula sa di kalayuan ang ganoong kaawa-awa at mapanganib na sitwasyon ng lalaki. Bigla namang may pumasok, dumating, at nagbalik na purong alaala sa kanyang isipan noong may mga matatanda at masasamang lalaking pumasok ng sapilitan sa kanilang bakuran. Napasabi pa siya ng napakamahina habang nahihilo na ano ba ang bagay na ito na biglang nagpapakita sa aking isip.
Noon ay malinaw na makikita ang ating bida na walang awang pinugutan ng ulo ang Meniakis at masamang lalaki sa mismong harapan ng lahat. Napasabi pa muli si Rime sa kanyang sarili habang naguguluhan na ang alaala ba na ito na aking nakikita ay mula sa aking nakaraan. Biglang sumakit ng husto ang ulo ni Rime at napahawak siya sa kanyang buhok dahil sa matinding kirot at pagpintig nito. Napalaki ang mga mata ni Rime nang biglang may malakas na sumigaw sa kanyang kinaroroonan na ano ba ang ginagawa mo dyan at bakit ka nakatunganga. Dagdag pang sigaw ni Nohagwan habang buong lakas at buong galang na isinisigaw ang pangalan ni Rime upang mabilis itong magising sa katotohanan. Agad namang napalaki ang mga mata ni Rime nang bigla siyang matauhan at bumalik sa realidad mula sa kanyang mabilis at matinding pag-iisip. Habang mabilis namang sumusugod ang Sixth Young Master habang galit na isinisigaw nito na magagawa mo pa talagang maguluhan, mag-isip, at maglamyerda sa gitna ng ganitong matinding labanan. Sa mismong harapan ni Rime ay malinaw na makikita ang mabibilis, matatag, at mabibigat na palitan ng mga atake ng 2 taong patuloy na naglalaban. Napatingin naman sa ibaba si Rime at may napakalungkot na tingin habang sinabi niya sa kanyang sariling isip na ano ba ang mga bagay na yun na aking naalala. Mga alaala ba talaga yon mula sa aking nakagisnang nakaraan? Maging noong mga panahong yun ay nararamdaman ko na ang aking sarili ay isa lamang pabuhat, mahina, at walang kwentang pusa sa buhay ng ibang tao. Napatingin si Rime sa kanyang gilid ng may napakaseryoso at determinadong mukha. Nakita niya ang kanyang naputol na espada na nakakalat at nakatambak sa ibabaw ng maruming lupa. Dahan-dahan niyang kinuha at hinawakan ito habang sinasabi niya sa kanyang isip na ayaw ko nang maging pabigat o pusa pa sa kahit na kanino muli sa buhay na ito. Tumayo siya ng buong tatag at lakas ng loob habang mahigpit na hawak ang dulo ng kanyang espada at tumingin ng diretso sa 2 taong naglalaban. Sinabi pa niya muli sa kanyang sariling isip na hinding-hindi na kailanman mangyayari ang bagay na yon. Habang patuloy na naglalabas ng napakatinding enerhiya ang Sixth Young Master ay malakas niyang isinigaw na kahit na wala kang kwentang tao ay medyo nakatatagal at nakatititiis ka pa sa aking mga nakamamatay na atake. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang tiisin ang ganitong hirap at sakit. Mabilis namang hinarang at sinangga ni Nohagwan ang mga sunod-sunod na atake ng Sixth Young Master habang makikita ang mga matatalas at nakatatakot na hiwa sa hangin. May naiinis at galit na mukha si Nohagwan habang sinabi pa niya sa kanyang isip na ang tanging magagawa ko lamang ngayon ay ang halos sanggahin, harangan, at iwasan ang kanyang mga mabilis na atake. Upang kontrahin at talunin ang Dragon Chasing Hand ay kailangan mo ng isang napakataas na antas ng teknik na kapantay ng sa mismong pinuno ng kulto. Sa aking kasalukuyang kalagayan at limitadong lakas ay ang tumanggap at magtanggol lamang ang tanging kaya kong gawin sa ngayon. Muli na naman niyang hinarang ang mga nakamamatay na atakeng mabilis na papalapit sa kanyang katawan habang sinasabi niya sa kanyang isip na sa kabilang banda ay nagawa kaya ng babaeng iyon na makatakas ng ligtas. Maayos, at walang anumang sugat. Wala man lang ako kahit isang segundo upang siguraduhin at tingnan ang kanyang kasalukuyang lagay. Dagdag pa niya sa kanyang sarili habang makikita ang Sixth Young Master na nakangisi ng may labis na kayabangan, puot, at kabaliwan na talagang nawalan na siya ng tuluyan ng kanyang tamang pag-iisip at bait. Paano ko kaya maiisahan at makalalabas ng buhay sa ganitong uri ng gipit at mapanganib na sitwasyon? At sa gitna ng matinding katahimikan ay biglang mapapakinggan ng isang napakalakas at determinadong sigaw na mabilis kang umatras dyan. Nagtataka, nagulat, at napatigil namang napatingin sa kanyang likuran si Nohagwan. Isang napakalakas at nakatatakot na atake pala ang biglang pinakawalan ni Rime mula sa kanyang likuran na agad namang ikinilos at mabilis na iniiwasan ni Nohagwan. Mula sa kanyang likuran ay agad na tumalon paitaas sa kalangitan si Rime at isang napakalakas at determinadong atake ang pinakawalan niya papunta sa mismong katawan ng Sixth Young Master. Napangiwi at napasigaw sa gulat ang mukha ng Sixth Young Master nang makita niyang tumulo ang sariwang dugo mula sa kanyang kamay matapos direktang tamaan ng matinding atake ni Rime. Napataas ang kanyang sugatang kamay sa ere at malakas siyang sumigaw dahil sa matinding sakit, kirot, at galit. Dahan-dahan namang bumaba at eleganteng tumapak sa sahig si Rime habang nagtataka at hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Nohagwan. Bigla namang napalaki ang mga mata ni Nohagwan at agad na isinigaw na bakit ka pa rin naririto at nakatayo hanggang ngayon. Hindi ba't maliwanag na sinabi ko sa iyo na tumakas at tumakbo ka na malayo rito?
Seryoso at buong tatag na sinabi naman sa kanya ni Rime na narito ako ngayon upang tulungan at protektahan ka sa laban na ito. Dagdag pa niya habang nakatitig ng diretso sa kanilang kalaban na tulad ng nakita mo lamang ay kulang pa nga ang aking kakayahan ngunit ang aking natutunang martial arts ay sapat na upang makipagsabayan sa kanyang lakas. Kaya naman, lumingon si Rime sa kanya at napakaseryosong sinabi pa niya na sabay na natin siyang ibagsak, durugin, at talunin ngayon din. Hawak-hawak naman ng Sixth Young Master ang kanyang sugatang kamay habang nakangisi ito ng may galit at sinabing kayong dalawang mambubulabog ay talagang mahusay at magaling gumawa ng napakaraming problema sa akin. Mabilis na sumugod muli ang Sixth Young Master habang galit na isinisigaw nito na papatayin ko kayong dalawa ng walang awa at walang tirang buhay ngayon din. Itinaas ni Rime ang kanyang naputol ngunit matalim na espada at naghanda itong ihampas ng buong lakas habang sinabi pa niya na maghanda ka na sa iyong huling pagkatalo. Napakaseryoso at napakatimtim ng mukha ni Nohaguan habang nakatitig sa mabilis na papalapit na kalaban. Pagkatapos niyon ay nakasimangot at nagtatakang tumingin si Nohaguan sa mukha ni Rime. Seryoso pa rin ang mukha ni Rime habang bahagyang nakangiwi ang kanyang labi sa matinding pagnanais na lumaban at manalo. Napasabi sa kanyang sariling isip si Nohaguan na tila siya ay naging isang tao na lubos na iba at malayo kumpara sa kanyang nakagisnang anyo noong una. Nagbago ba talaga siya ng ganito kalaki at katindi sa loob lamang ng napakaikling panahon? Dagdag pa niya sa kanyang isip habang bahagyang napangiti at natutuwa na ngayon ay wala ka nang makikitang kahit kaunting bahid ng isang mahina, duwag, at kaawa-awang babae na dating kasintahan ng pinuno ng pasukan ng Song. Siguro ay dahil sa pagbabagong yun, mas lalo ko pa siyang nagugustuhan at minamahal ngayon. Ilang sandali pa pagkatapos noon ay makikita silang dalawa na sabay na sumugod at matapang na sinalubong ang mabilis na pag-atake ng Sixth Young Master. Unang sumalpok at humarap sa panganib si Nohaguan at malakas siyang tinamaan ng Sixth Young Master sa kanyang katawan. Makikita naman na direktang hinarang ng Sixth Young Master ang espada ni Nohaguan gamit lamang ang kanyang sariling kamay na may mahahaba, matatalas, at nakatatakot na kuko. Mariin at matalim ang tingin ni Nohaguan dito habang pilit na hinaharang ang kanyang espada at sinabi pa sa kanyang isip na habang mas kinakain at nilalamon siya ng demonic energy ay lalo lamang lumalakas ang kanyang taglay na nakatatakot na kapangyarihan. Ngunit dahil doon ay nagiging mas simple, diretso, at puno ng mga pagkakamali ang kanyang mga bawat galaw. Muling napatingin sa kanyang likuran si Nohaguan nang biglang malakas na sumigaw si Rime na ngayon na ang pagkakataon natin. Mula sa kanyang likuran ay makikita si Rime na buong bilis, buong lakas, at walang takot na umaatake sa Sixth Young Master. Sa isang napakamabilis na galaw ay agad niyang tinamaan at hinuwan ang katawan ng Sixth Young Master at makikita ang napakaraming sariwang dugo na mabilis na tumalsik mula rito. Bahagya itong napadipa at napaunat ng katawan habang napasigaw sa matinding sakit at galit habang tahimik na pinagmamasdan ni Nohaguan ang buong pangyayari. Napangiwi naman ang mukha ni Nohaguan at napasabi sa kanyang isip na tumama at sumapit din ang atake. Sa ganitong uri ng napakalakas at nakamamatay na atake ay dapat na talagang magtapos ang matinding labanang ito. Ngunit nagtataka at nagugulat na napalaki ang mga mata ni Nohaguan sa kanyang mga nakita sa harapan. Ilang sandali pa ay makikita na mabilis na muling umatake ang Sixth Young Master habang agad namang nakaiwas at nakalayo si Nohaguan. Agad na dumistansya at lumayo si Nohaguan habang sobrang naiinis, nagagalit, at nagwawala ang Sixth Young Master habang naglalabas ng mas madilim at mas malakas na pulang enerhiya. Nakatingin sa ibaba si Nohaguan at sinabi niya sa kanyang isip na buwisit. Dahil nagbago na siya at naging isang ganap na demonyo ay tumaas din ng husto ang kanyang tibay, lakas, at resistensya sa matinding sakit. Ang mga ganitong uri ng karaniwang teknik ay hindi nagagana o tatabla laban sa kanya. Paano na ang gagawin natin ngayon? Nagsalita naman si Rime sa kanyang gilid habang nag-aalala at nagtatanong na maayos at ligtas ka lang ba dyan sa kinaroroonan mo? Napatingin naman si Nohaguan kay Rime at seryosong sinabi niya na mayroon ka bang mas malakas, mas matindi, at mas mapanirang teknik na magagamit natin sa kanya ngayon? Tumugon naman si Rime sa kanya nang may matinding pagtataka at gulat na ano ang ibig mong sabihin. Sinabi pa ni Nohaguan habang naghahanda ang Sixth Young Master na naglalabas ng mas nakatatakot, mas malawak, at mas malakas na enerhiya na sa teknik na ginagamit mo ngayon ay magagawang mo lamang gasgasan, galusan,
at sugatan ng kaunti ang katawan ng Sixth Young Master. Hindi mo siya magagawang patayin, o ibagsak ng tuluyan sa lupa. Upang talunin at wakasan ang Sixth Young Master na naging demonyo na ay kailangan mo ng isang teknik na mas malakas, mas mabilis, at mas mapanira. Napatingin naman ng may matinding gulat at pagtataka sa mukha si Rimei at sinabi niya na isang teknik na mas malakas, mas mabilis, at mas mapanira. At sinabi pa niya sa kanyang sariling isip na may alam akong isang natatanging teknik ngunit hindi ko pa ito talagang napag-aaralan, naiensayo, o naipagsasanay ng buo sa aking buhay. Nakita ko lamang ang aking lolo noong ipinapakita at idinidemonstrate niya ito sa akin noong ako ay bata pa. Kamakailan lamang ay naunawaan ko ang formula ng Soul Severing Flash, magagawa at kakayanin ko kaya talagang ilabas, gamitin, at execute ito sa totoong laban ngayon. Isinigaw naman ni Nohagwan sa kanya ng buong lakas na kung wala kang hawak na mas malakas na teknik sa iyong arsenal ay tumakas, magtago, at tumakbo ka na malayo rito ngayon din. Umalis ka na rito habang may oras pa. Napatingin naman sa kanya si Rimei ng napakatahimik at napakaseryoso. At seryosong sinabi ni Rimei sa kanya na susubukan kong ilabas, gamitin, at ibuhos ang teknik na yon. Tumugon naman si Nohagwan ng may matinding pagtataka at gulat na ano ang sinabi mo. Itinaas ni Rimei ang kanyang naputol na espada sa ere habang buong tapat na sinasabi niya na kaya pakiusap ay bigyan mo muna ako ng kaunting oras upang makapag-ipon ng sapat na lakas at enerhiya. At dito na po nagtatapos ang ika-70 kabanata ng ating kwento.